ang Doulos for Christ is entering into a new season. Kaya punong-puno ng training, naghahanda tayo. Kasi nararamdaman ko, Lord, mukhang merong new season kami dito No, pag sinabi ko new season na sa church, ang ibig sabihin nun, ang simbahan natin ay pumapasok sa isang new season, pero hindi nangangahulugan na ang mga tao, pag sinabi kong ang church, kung ano ang pagpapala ng church, pagpapala ng pamilya. Kung ano ang pagpapala ng church, pagpapala sa negosyo mo. Nakakonek ang pagpapala sa spiritual life dun sa mga physical thing mo. Ibig sabihin, may mga tao dito, you are about to enter into a new season sa business. New season sa trabaho. New season sa pag-aaral. Are you listening? New season sa inyong pamilya. Pero lahat yan nagsisimula sa inyong spiritual life. Are you listening? Ang katawan mo mamamatay, ang espiritu hindi. Kaya pinapahalagan, palakasin natin ang ating spiritual life. Pag sinabi kong new season, it always starts from your life. If your life is not qualified for a great business, hindi ka makakalago sa pagnegosyo mo. Hindi asenso ang iyong trabaho kung spiritual life mo mahina. So when we said new season, ikaw ay itatranslate na ni Lord, soul, body, and spirit, a new level, a new dimension, dadaling kayo. Can I have amen? Makinig kayo. Iba ang buhay ng mahirap sa isang middle class. Iba ang buhay ng mahirap sa isang mayaman. Iba ang buhay ng isang mahirap sa isang investor. Magkakaiba ho ng buhay yan. Ngayon, kung nandun ka sa mahirap lang ako, o kaya middle class lang ako, wala pa ako doon sa mga investment, business, o wala pa ako doon sa wealthy person, yung level mo, ibig sabihin nun, pupuntahan mo pa yung season na yon. Yung season na yon, paghahandaan mo. Can I have amen? When I was born poor, but I never remained poor. Okay lang yung mahirap, wag lang mahaba. Amen. So, kinakailangan, you must be ready to enter into new. Makinig kayo, imagine mo, tinanggal ka ni Lord sa sumpa, tapos ngayon ang buhay mo parang sinumpa pa rin. Mali, kasi hindi ka nakapunta sa new season mo. Tingnan mo yung katabi mo. Titigan mo yan. Ay baka mamayang konti, mangutang ka dyan, mga after 10 years. Ibang level niyan. So, sino sa inyo gusto matuto sa new season? Taas yung kamay, Pastor, I want a new season. Magsawa kayo doon sa lumang performance, sa lumang buhay mo. Walang kwenta yung Christian life mo na parang lagi na lang nasa stage ka ng backsliding. No, dapat lahat tayo pumunta na tayo sa productive life. Amen? Sa fruitful life, yun ang puntahan na. Taas yung kamay na gusto mo maging fruitful, maging productive. Amen? Kasi ang next level nun, multiplication. Ang new season nun. Alam nyo ba, may mga tao dito, ang new season mo, multiplication. May isa kang business, gagawin mong 10. New season yon. Yung iba naman sa inyo, empleyado, gusto mong maging negosyante, new season yan. Yung iba naman sa inyo, dalaga, mag-aasawa, o new season yan. Yung iba naman sa inyo, estudyante, gagraduate, papasok na sa buhay empleyado, ay new season yan. Sino niwala? Meron talagang new season sa buhay. Buksan natin ang book of Joshua, chapter 1, verse 1 and 2. Andito pa ba kayo mga kapatid? So, tingnan natin ito sandali. Sa book of Joshua, maganda po kasi itong chapter 1 verse 1 and 2. Sabi po dito, okay yan, after the death of Moses, the servant of the Lord said to Joshua, son of Nun, Moses' aide, Moses, my servant, is dead. Bakit sinabi ni Lord kay Joshua? Unang tanong, alam na ba ni Joshua na patay si Moses? Siyempre, assistant yan Pag ikaw ang assistant, namatay yung boss mo, sigurado alam mo. Pero bakit sinasabi pa dito ni Lord, Moses, my servant, is dead?
Moses, my servant, is dead. Parang sabi ni Lord, Joshua, patay na si Moses. Sabi siguro ni Joshua, alam ko. Si Moses patay na. Joshua, si Moses patay na. Alam ko. Alam mo ba consequence niyan? Ano po ibig niyo sabihin? Verse 2 sinabi niya. Moses, my servant, is dead. Therefore, say that word, therefore. Yan ang baka hindi mo ma-handle. May therefore na. Pag tina-transition kayo sa new season, yung dating ikaw ay assistant, ikaw na magiging leader, therefore rin ka ni Lord. Sino sa inyo gustong ma-therefore ni Lord? Dadali na ako, pastor. Therefore, bakit po ano yan? The time has come. Dumating na ang oras para sa iyo. Sino po naniniwala may oras ka sa Diyos? Yung dating ganito, magiging ganon. May oras ka. The time has come. Sino rin yung gusto mong dumating din yung oras na yon para sa iyo? Sa totoo lang, that there is a time for everything. Alam mo, pagka laging dumadating sa iyo, puro kahirapan, nakakasawa, no? Suddenly, may sadating sa iyo Panginoon, no? Sabihin sa iyo, tapos na yung kahirapan, ibang level ka naman, anak, dadali na kita, halika. The time has come. Patay na yung dati mong buhay. Bibigyan na kita ng isang bagong pagkakataon. New season. Ito po yung nangyayari kay Joshua. Say that word, new season. Patay na si Moses, therefore, the time must come for you to lead these people. Malaki na pagbabago, ibang-iba. Dati siyang assistant, taga-kanaw ng kape, taga-alalay kay Moses. Wala na si Moses, ikaw na ang maglilid. Hallelujah. How many among you want to become a leader? Hindi, Mama, Daddy. Asan ba si Tracy? Mami, Daddy. Sabi ko sa anak ko, one day, ikaw na magpapatakbo. Sino sa inyo nakikita nyo na may season ka? Hindi ka palagi-lagi sumusunod-sunod lang. Opo. No, ikaw na magko-command. Ikaw na magli-lead. Amen? Because there is a season to be a follower and there is a season to become a leader. There is a season to become an employee, but there is a season to become an employer. There is a season to become an employee, and there is a season to own your own business. There is a season to rent your house, but there will be a season to buy your own house. There is a season na nagtatricycle ka, nagpapadya ka, nagjijip ka, but there is a season magagrab ka na. Amen? Hindi, bibili ka na ng sarili mong kotse. Taas yung mga nag-expect na magkakaroon ka ng new season. May sarili ka ng kotse, may sarili kang binegosyo, may sarili kang bahay, at isa na lang, matatapos yung season ng pagkabinata, magiging mister, ikaw ay magiging may asawa na, ha? O tingnan mo yung sister na katabi mo, sabi mo, darating din yun sa'yo. Amen? Sino naniniwala lahat tayo, papupuntahin ni Lord sa bagong season na yon? Nabay, na-imagine ko, no? Jimboy. May business. Bagong kasal. Nakasakay sa Mercedes-Benz. Papasok sa Ayala, Alabang Village. Brother Jim, pasakay naman. Di ba? Parang ganun. New season yun eh. Abay, alam nga naman, lagi tayong pasunod-sunod lang. Sino dito naniniwala may bagong season na dadating ang Panginoon sa iyo? Sabi ni Lord, therefore. Taas yung gustong darating yung araw, yung therefore mo. Hallelujah. Now, makinig kayo. Therefore, the time has come for you to lead these people. Alam mo bakit siya kinakausap ni Lord ng ganyan? Sa new season, ang unang requirement na kukunin sa iyo ni Lord, ang tinatawag na new mindset. Renewal of mind. Dito, maraming natatrap sa hole.
Because akala niya, habang buhay siya, empleyado. Na-shoot siya doon. Sabi niya, alam mo, malapit na ako mag-retire. Wow, marami ako makukuhang pera. Talaga? So nag-retire, kinuha yung retirement fee. Kinabukasan, nagkasakit. Nako, 3 milyon yung bill sa ospital. So lahat ng kanyang retirement fee, napunta lang sa ospital. Ngayon, malungkot. Bakit? Nalusot ka sa employment Hindi mo napagandaan yung continuous income pag ikaw ay tumanda. Pakinggan nyo sinasabi ko. Nanggaling ako sa iba't ibang lugar, ang dami ko nakita, awang-awa ako. Nagpakahirap, trabaho, 12 hours a day, ang trabaho, kumuha ng sweldo, nakabili ng bahay. Isang sakit, pati bahay na benta. Bakit? Hindi proper yung kanyang new season. Makinig kayo mabuti. Maganda kayo. I-renew nyo ang mind nyo. Naniniwala ako, pag sinabi kong renew, i-connect mo yung redemption sa'yo. I-connect mo. Nang dahil kay Jesus, I can do all things through Christ. Nang dahil kay Jesus, iba mangyayari sa buhay ko. Mga kapatid, yung iba sa inyo, magre-retire na ang sweldo 5-digit, na pwede namang 7-digit a month. Bakit? Hindi mo napuntahan yung level. Bakit? Yung mindset mo iba Makinig kayo. Kung gusto mong kumita ng 1 milyon, isang buwan, sige, 500,000 na lang a month. Kung ang utak mo pang 15,000 a month, hindi mo mapupuntahan yon. Isa lang ang gagawin mo, magre-renew ka ng mind. Renewal of mind. Iyan po yung unang-una. So sabi ni Lord kay Joshua, patay na si Moses. Kasi si Joshua, bit-bit niya pa rin yung luma niyang pag-iisip. Kahit wala na si Moses, feeling assistant pa rin. Di ba ganyan ang maraming tao? Dinadala na ni Lord sa bagong level, feeling empleyado pa rin, feeling estudyante pa rin. Yung iba nga nag-asawa, feeling binata pa rin. Hoy, mag-renew ka ng isip mo, may asawa ka na. Nagkaanak, may feeling walang anak. Abay, nagbabayad na ng kuryente, ng tubig, ng ilaw. Nagbabayad na siya ng apartment. Feeling binata. Ibig sabihin, hindi nagre-renew ng mind. Iba ka na ngayon. Bigyan kita ng illustration. Pag ikaw nag-asawa, bibili ka ng bahay. Pag nagbahay ka, kuryente, tubig, internet, babayaran mo yan. Ngayon, pag hindi mo in-adjust yung thinking mo na papunta doon, natutuwa ka sa 20,000 kasi ngayon ka lang nakahawak ng 20 to 25,000. Matatrap ka doon. Suggestion ko sa inyo, mga lahat kayo puntahan ninyo yung minimum 100,000. Medyo masarap buhay mo ng konti. Pero kung mga 30-50, wag ka muna magpakaligaya. Kung ako sa iyo, ipunin mo lang muna. Kasi dapat gagawa kayo ng paraan. Baguhin yung isip nyo. Huwag ka munang sumabay doon sa mga taong walang renew, walang mind. Ito, tinuturo ko. Pag ito nakuha nyo, walang maghihirap sa dulos. Ang prayer ko sa mga taga-dulos, kayo modelo sa pagpinasagana ng Panginoon kasi tama ang kokots mo Kokots mo, tama. Ano yung kokots? Kokote mo, tama. You must renew your mindset. Parang ganito. Mga cell leader, makinig kayo. Nag-cell group leader ka, ang member mo 3. Hindi mo makomplete ang 12 kasi hindi kaya ng isip mo. 3 ka lang talaga. So anong ibig sabihin ng renewal of mind? 2 klase ang renewal of mind. Yung isa, kailangan mo ng transformation ng mind. Matransform. Yung pangalawa, loading. Mag-load ka. Ano nilo-load mo? 3. Number 1, wisdom. Pangalawa, knowledge. Pangatlo, understanding. Loading yun, loading. Huwag ka puro loading. Hindi, loading. Pag kayo nagtatransform ng mind, 2 klase. Magbago ako ng isip, para mabago, maglalagay ako ng bagong kaalaman. Halimbawa, gusto mo ng 100,000, wala kang negosyo kasi wala kang alam. Di mag-download ka ng wisdom, knowledge and understanding para sa bagong negosyo mo.
Say amen. Hindi ka makapag-complete ng 12. Eh baka puro ka lang transformation ng walang loading. Mag-aral ka paano mag-complete ng 12. Paano magbuo ng 144. Halimbawa, gusto mo yung Samaritan Sunday, hindi ka marunong. Eh di mag-load ka, umating ka ng training, may loading doon. Naintindihan niyo ba ako? Ang mga tao, gusto nilang magpunta niya sa new season, pero kung walang loading, walang transformation, walang renewal ng mind, parang bote yan. May laman ng konti lang alam mo eh. Eh ginamit mo, ubus na. Wala na. Yun lang ang alam mo eh. Diba? Yung mga bata, alam lang yan, manghingi ng pera sa tatay, nanay. Kumain, matulog. Pag namatay nanay, tatay mo, at wala kang alam, mamamatay ka din. So habang bata kayo, pag-aralan ninyo, kung paano mamuhay nang hindi umaasa. Ha? Sino may natututunan? Sino sa inyo naniniwala kailangan mo magkaroon ng renewal of mind? Ha? Ay hindi, ito na lang tanong ko. Sa taas yung kamay yung gusto ng 6-digit ang salary a month. 6 digit. Sa tingin mo, mapupunta siya 6 digit. Eh, ang utak mo, 2 digits. Hindi, isasabay mo. Sabi mo sa katabi mo, more knowledge. Sabi mo, more understanding. Sabi mo, more wisdom. Mag-download ka ng maraming kaalaman. Amen po ba? So ano sabi ni Solomon? 1 Chronicle, chapter 1, verse 11. Ano sabi niya? Ang sabi niya ay ganito, God said to Solomon, because your greatest desire is to help your people, you did not ask for wealth, riches, fame, or even death of your enemies or a long life, but rather you ask for what? Wisdom, knowledge to properly govern my people. Ano hinihingi niya? Wisdom and knowledge. Downloading yon, renewal ng mind yon. Ano yung hindi niya hinihingi? Ayan o. You have not asked for wealth, possession, and honor, nor for the death of your enemy. Yan palang pera, hindi niya hiningi. Ang hiningi niya lang, bigyan mo akong talino para ako makapag-manage ng mga tao. You know, business is managing people. I will repeat. Cell group leadership is managing people. Malamang kaya hindi lumalago cell group mo, mukhang kulang ka ng wisdom, knowledge, and understanding. Eh kasi ang prayer mo, pengi noon. Lord, pera, pera, pera. No, tigilan mo muna yan. Ang hingin mo muna, ano dapat hingin natin? Oh, ibabalik ko ha. Tingnan nyo mabuti ha. Bro, ibalik mo sa verse 10. Balik ko sa verse 10. Sabi niya, ano sabi niya? Give me wisdom and knowledge, that I may lead these people, for who is able to govern this great people of yours. Sino si Solomon? Bakit kailangan niya mag-renew ng mind? Nung bata po si Solomon, hindi pa siya hari, siyempre siya, and doon lang siya, nagpupunta, naglalaro sa loob ng kaharian, nagmo-mobile legend, nagdo-dota, yun lang ginagawa niya. Ha? Naglalaro siguro ng basketball, kung ano, siguro malamang nagbi-beach din siya, nag-skateboard lang, pero may dumating ang araw, ikaw na ang magiging hari. Ay, hindi na uubra doon ng Dota. Kaharian na to eh. Hindi na uubra doon ng Mobile Legend. Kaharian na to eh. So, kailangan niya mag-download ng bago, di ba? Tama? Pero naisip niya, tanungin mo, ano mas malaga? Pera o wisdom? Sabi ni Solomon, wisdom. Pera o knowledge? Wisdom. Pera o understanding? Understanding. So, ano hingin mo? Ay, ano po ko? Wisdom, knowledge, and understanding. Give me wisdom and knowledge. Yun ang sabi niya. Salungat ito sa mga desire ng mga kabataan. Kung gusto nyo tuloy-tuloy ang pag-asensyo nyo, tuloy-tuloy din ang renewal ng mind. Kasi yung mind nyo, pag na-stuck sa mali, lulusot kayo doon. Kausap ko mga pastor, sabi ko, Pastor, alam mo ba't di ka lumalago? Bakit kayo 30 pa rin, 50 pa rin? Kasi hindi nag-a-advance ang thinking mo eh. Yung knowledge at wisdom, understand. Alam mo yung pastor nakausap ko, umiyak. Sabi niya sa akin, Bishop, tama ka eh.
Hindi na ako gaano nag-aaral ngayon. Sabi ko, kaya ka na-stuck. Kung gusto nyo lumago, palawakin nyo yung pananaw nyo sa buhay nyo. Say amen. Huwag kayo masyadong Alam niyo ibig sabihin ng amusement? Amusement means stop thinking because you are amused. Ang mga mahilig sa mga games, hindi na mag-iisip yan. So hindi ako naglalaro ng mga computer games. I would rather read books, I would rather study, kaysa maglaro ka ng games. Kasi amusement, it will just amuse you, then you are not thinking anymore. Renewal of mind is necessary. Romans chapter 12 verse 2. Tingnan nyo to. Ano po sabi ng Romans chapter 12 verse 2? Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Bakit niya sinabi niyang be transformed by the renewing of your mind? Ang transformation nangyayari sa renewal of mind. Kasi pag nirenew nyo ang mind nyo na transform kayo, then you will be able to test and approve what God's will is. His good, pleasing, and perfect will. Nakita nyo itong verse na to? Pag na-transform ang inyong mind, na-renew ang inyong mind, malalaman mo yung what is approved, what God's will is, what is approved, what God's will is, what is good, and what is pleasing and perfect will. Kadugtong yan ang sinabi ni Paul sa Colossians 1 verse 9. Basahin natin sa Colossians chapter 1 verse 9. Ito prayer niya. Colossians 1:9. May natututunan po ba tayo? Sabi po dito, for these reasons, sabi ni Paul sa kanyang mga disciple, no? Sa Colossae, sa church. For these reasons, is the day we heard about you, we have not stopped praying for you. We continually ask God to fill you with knowledge of His will. Through all the wisdom and understanding that the Spirit gives. Ang ibig sabihin, yung dulo, basahin nyo, no? That the Spirit gives. Ibig sabihin, ang Espiritu ng Diyos ang nagbibigay ng knowledge sa perfect will, wisdom, tsaka understanding. So kung sino mang malapit sa Holy Spirit, mayroon siyang relationship, friendship, communication sa Holy Spirit. Sa Kanya napupunta yung knowledge of His perfect will, wisdom, and understanding. Kasi ang Holy Spirit ang nagbibigay sa atin noon. Sa makatuwid, merong isang lugar na mapupuntahan para ma-renew ang mind natin, para ma-upgrade ang buhay natin. Can I have amen? Posible na may mga taong malapit sa Holy Spirit, sila yung makakakita ng mga bagong wisdom. Magtataka ka, paano mo na-start yung business na yan? Paano ka natanggap dyan? Yung pala, nag-ooperate na ng wisdom, knowledge, and understanding that comes from the Holy Spirit. I want you to hear this. Ang Holy Spirit po, hindi siya magkakait sa mga taong lumalapit sa Kanya. So ano sabi ni Apostle Paul? Sabi niya, ito yung reason, since the day we heard about you, we have not stopped praying for you. Ibig sabihin, may power ang prayer. Can I have amen? Can you please stop thinking that without prayer you can make it? Renew your mind. You need to pray. I will repeat. Renew your mind. You need to pray. Pray for what? Sinabi ni Paul, we have not stopped praying for you. We continually ask God to fill you. Punuin kayo ng kaalaman sa perfect will ni Lord. Ang gusto niya, matutunan niyo yung perfect will ni Lord. Kasi ang perfect will ni Lord, alam niyo na, wala na kayo sa dilim, wala na kayong tanikala, hindi na kayo bulag, wala na kayong sumpa. Lumabas ka dyan, yun na ang perfect will ni Lord. So, lakaran mo na yan. Kaya wala akong maghihirap. Di ako naniniwala maghihirap pa tayo. Sino nawala asenso ka? Tapos yung kumain, Pastor, akin yan. Maniwala kayo sa Word of God. May tapos nang ginawa ang Diyos para sa iyo. Babaguhin mo na lang ang isip. Bakit ko sinabi yan? Kasi ganito mga Pilipino, kaya ko kaya yan?
Mahirap yan. Alam mo, mahirap lang kami. Tsaka, taga-ano ako taga Cavite ako, taga-ano ako Bisaya ako Yung minds natin, lagi natin tinitingnan yung background natin. Tinitingnan natin yung mga tinapos natin. Hindi natin tinitingnan yung tinapos ni Kristo para sa iyo. Na ang buhay natin, sabi ni Apostle Paul, I am what I am right now because of the grace of God. Are you listening? Mga kapatid, regardless of your background, regardless of what happened, whatever experience that you have, it has nothing to do with the plan of God because the plan of God will prevail. God said, I have a plan for you, a plan to prosper you, not to harm you. Amen? But to give you hope and a pleasant future. Kalimutan nyo yung mga nakaraan yung experience nakaka-apekto sa iyo. Di ba? Kaya ko ba yan? Alam mo, nung una kong trabaho, binugbog ako ng boss ko sa sermon Ano ko, nakakatakot na Yung mga buhay natin, puro lagi sa nakaraan. No, dapat ganito. Magpupuntahan ko yan. Bakit? Pinalaya na ako ni Kristo. May blessing na ako sa... Dapat ganun ang mindset natin, na-renew na. Alam nyo, dugo pa lang ni Kristo, puhunan na. Sino niniwala, dugo pa lang ni Jesus, puhunan na? Yan na, alam nyo ba? Si Bishop Puriel, yan na nagpapalakas sa akin. Sabi ko, Lord, dahil nilinis mo ko, pinatawad. Makinig kayo mabuti. Ang foundation ng buhay ko ay hindi education. Ang foundation ng buhay ng isang Kristiyano ay hindi po trabaho. Ang foundation ng buhay ko, alam niyo kung ano? Sanctification. Yung buhay kabanalan. Sanctification means set apart. Hiniwalay na ako ng Diyos kasi gagamitin niya ako. Hiniwalay na ako ng Diyos sa dilim, tinanggal na yung pagkabulag ko, tinanggal na yung chain of darkness, tinanggal na yung sumpa ng buhay ko, inihiwalay na niya ako. Tinawag niya ako, yung po ang puhunan ko. Kaya hindi na ako bumabalik sa luma kasi sanctification means, are you ready for this? Mark of distinction. Lahat ng sinangtified ni Lord, meron na yung mark of distinction. Ibig sabihin, ganito to. Dalawang tao. Halimbawa, may katabi akong tao. Ito, walang sanctification. Ako meron. Yung walang sanctification, ibig sabihin, itong tao to, bulag, may chain of darkness, nasa dilim, nakakulong sa preso ng kadiliman. Samantalang ako, may redemption, malaya na ako, bukas ang mata ko, nasa liwanag ako, wala akong gapos ng tanikala. Makinig kayo. Because I am separated from darkness, nilagyan ako ni Lord dito ng mark. Umiilaw yan. Ting! Ting! Ang lahat ng blessing, ting! Come. Oy, blessing, come. Blessing, come. May umiilaw. Lapit, mga blessing. Ikaw, dito ka naman. Wala kang sanctification. May marka, ang ilaw mo naman dito. Pula. Sumpa. Halika dito. Sumpa. Nag-a-attract ka ng sumpa. Lahat ng taong makasalanan, you attract curses in your life. Lahat ng na-redeem, you attract blessing to your life. Are you listening? Kaya dapat establish mo lahat kayo. Sasabihin mo, ang foundation ko, sanctification. Ang foundation ko, yung ginawa ni Kristo sa buhay ko. Hindi ko pwedeng ipagmalaki ang edukasyon. Hindi ko pwedeng ipagmalaki yung kilay ko. Kasi yung mga babae, kilay is life yan Hindi mo pwede ipagmalaki yung sexy, maputi, maganda, mayaman, magandang bag. Walang power yan. Pero sa iba namang may sanctification, may pundasyon, blessing, lumapit ka, blessing ang kanta. Sino rin yung gusto mo ma-attract sa asawa mo, blessing? Sa anak mo, blessing? Sa pamilya mo, blessing? Sa future mo, blessing? Sa trabaho mo, blessing? Sa business mo, blessing? Pundasyon, kabanalan. Wala nang buhay kasalanan. Yun po yun. Are you listening? Kaya huwag kayo magtataka yung mga kapatid nyo dating mahirap, gumanda buhay. Kasi po, na-renew na ang minds nila. Amen? Sa next week, huwag kayong mawawala. Sa next week. Itutuloy ko itong teaching na to. Ayokong puntahan muna yung iba kasi gusto ko muna lahat kayo magkaroon ng renewal of mind. Dapat mabagong isip nyo. Ang prayer ni Paul, sabi niya, balik mo nga yung Colossians chapter 1 verse 9. Ito yung pinagpe-pray ko sa inyo, sabi niya. Ito yung pinagpe-pray ko sa inyo, sabi niya, ito.
we continually ask God to fill you with the knowledge of His will through all the wisdom and understanding that the Spirit gives. Yan po ang sinasabi ng Bible. Ano sabi ng verse 10? Dugtungan natin yung verse 10. So that you may live a life worthy of the Lord and please Him in every way, bearing fruit in every good work, growing in what? In the knowledge of God. And then verse 11, ano sabi dyan? Growing in the knowledge of God, being strengthened with all the power according to His glorious might, so that you may have great endurance and patience. Alam nyo, itong number 1 sa new season, renewal ng mind. Pagbabago po ng pananaw. Pagbabago po ng pag-iisip. Summary ko, madali lang. Huwag mong kalimutan ang ginawa ni Jesus. Yan lang po magpapabago sa isip. Sabi mo, alam mo, dati nag-try na ako nagnegosyo. Pero alam mo, hindi kumita, nalugi pa nga ako eh. Sasabihin ng isip mo, hindi, ngayon hindi na. Nung nagnegosyo ako, wala akong pundasyon ng sanctification eh. Pero ngayon, nilinis na ako ni Kristo. Bibigyan niya na ako ng bagong wisdom, knowledge, and understanding. Tama po ba? Pero pastor, ang dami kong kasalanan, nagkamali ako. Tingin ko, hindi na ako pagpapalay. Mali. Kahit anong dumi ng kasalanan ginawa mo, kahit gaano kadami, gaano katindi, ang banal na dugo na Jesus, siya pa rin ang naguhugas ng iyong kasalanan. So, meron pa rin sagot, di ba? Tama. Pero pastor, nireject na ako ng nanay ko. Pinagtatawanan ako ng mga classmate ko. Hindi ako magaling. Tama. Tama. Pero sabi ng Bible, for those of you who need wisdom, ask and it shall be given to you. Iba na ngayon ang buhay mo kasi ang pinagkaiba lang noon kasi ngayon may Kristo ka na. Hinugasan ka na, pinatawad ka na. Ngayon, nakabukas na ang pintuan sa iyo at ikaw ay may maganda. Huwag niyo kakalimutan to. Huwag niyo kakalimutan. Nakakita na ba kayo ng itlog na nando sa pugad? Lahat ng itlog na nasa pugad, pag inililimliman ng ina, mag-intervene ka, pumasok ka, kunin mo itlog, basagin mo para lumabas yung sisiw. Basagin mo ng kamay mo. Labas. Makita mo, lahat ng bumasag sa labas, ang sisiw patay. Hindi pwedeng basagin ang itlog ng manok sa labas. Subukan mo. Sabihin mo sa manok, oy, labas, basagin mo yan. So, binutas niya. Paglabas, nung nabasag, basag din. Pero dahil galing sa loob, buhay. Makinig kayo. May nangyari sa loob mo. Ang loob mo ngayon ay nilinis na ng Panginoon. Ang nag-break sa iyo yung loob. Ngayon, may lalabas na buhay dyan. Because Jesus ang nasa puso mo ngayon. Sino po nakita maraming lalabas na maganda sa iyo? Amen. But listen before I close. Lahat po tayo ngayon, kailangan nating mag-renew ng mind. Amen. Sino sa inyo ready isoli na sa Diyos? Itapo na. Iwanan na. Yung mga mali-mali yung pananaw. Alam niyo, minsan tayo, hindi ako rapat-dapat. Maling pananaw. Kaya ko ba to? Mahirap lang ako. Maling pananaw. I tell you, wala akong kinalaman ng past mo dito ngayon. Kasi yung past mo, sinetel na ni Jesus sa cross. Kaya ngayon, puro ko na lang maganda at future. Amen? Can I say this? Don't live in a lie. Ang lie po, ang power ng lie hanggang ngayon. Ang lie, walang future. Huwag mong isipin na wala kang Diyos makukuha mo. Sinungaling ka. Kasi sinungalingan na gagawan mo yung isang bagay na wala kang Diyos. No? Yung Christian ka, pero sinungaling ka, hindi ka naman talaga mahal. Hindi mo naman talaga mahal si Lord. Kasinungalingan yan. Ang kasinungalingan, epektibo lang ngayon. Pero walang future. Kaya kung ako sa'yo, sabihin mo sa katabi mo, magpakatotoo na tayo. Sino rito ready magpakatotoo bilang isang Kristiyano? Genuine na Christian. Amen? Tumayo tayo lahat ngayon. Halika. Tayo lahat. Pwede bang palakpakan natin ang Panginoon? Sino nararamdaman nyo, dinadala na kayo ni Lord sa new season? Parang si Solomon, palaro-laro, ngayon siya na mag-ahari. Parang si Joshua, isa lamang siyang assistant, ngayon siya na magiging leader. Pero kinakailangan niya, the first step to prepare for your greatest conquest is your renewed mind. Amen? Meron dito, nag-i-struggle ka sa renewal ng mind.
Ganito gagawin natin. I will come and I will pray. Okay? Ready na ba kayo mga kapatid? I will pray for you. I will pray for you. Ilagay niyo ang kamay niyo sa inyong ulo. Okay? I want you to bow your head. Hallelujah. Let me pray for you. Father God, I praise you and I thank you, Lord. Today, as your people, Lord, meron kami mga worldly mindedness. We all remember our past, our sin, our experience. Lord, ang daming mali sa isip namin. But sa araw na ito, I pray, Lord, let there be renewal of the mind, Lord. Let the Holy Spirit renew our mind. Let the Word of God that has been declared renew our mind. Yes, Lord, dati kami makasalanan, ngunit ngayon ay pinatawad na kami. Lord, today I apply the blood of Jesus. I apply the blood of Jesus. Your mind right now is being renewed by the blood of Jesus. There is redemption inside of you. There is a Savior that saves you. And today you are free from every curses. You are free from darkness. You are free from every chain of darkness in your life. I want you to think right now with a renewed mindset. You are now free. Your eyes has been opened by God. The blood has been washing away every sin in your life. Today, you don't need to condemn yourself. Today, you need to be set free. Hallelujah. Lagay mo ang kamay mo sa puso mo. Lagay mo sa dibdib mo. Lord, I pray sa hapong ito that our heart, Lord, will be complete, healed, and clean, Lord. Panginoon, we're excited to get into our new season. And I pray, Lord, sa araw pong ito, pupunta na kami sa aming next level, Lord. Tingin sa akin. Lahat nung sawa na sa old season ng life mo, I'd like to say this. God is offering a new season for your life. God is inviting you. While Solomon was just playing, God said, get ready, Solomon, because you are about the next, you will be the next king. Si Joshua, busy lang siya. Naiisip niyang kakameditate niya, namatay na si Moses. Pero hindi niya nakikita, siya na pala papalit. Some of you behave probably like Joshua. And diyan ka ngayon, di mo alam, ikaw na pala yung kapalit. Or probably you are like King Solomon. Naglalaro ka lang. Yung pala, ilalagay ka na pa ni Lord sa mataas na positions. Hindi mo pa alam. Why? Kasi you enjoy playing your previous level. Sino po dito nararamdaman may iaabot siya yung bagong authority ang Panginoon katulad ni Solomon? Amen? Hallelujah. Sino rito nananampalataya ka na para kang si Joshua, parang bibigyan ako ni Lord ng panibagong level of leadership. Na hindi na ako magiging empleyado lang, ko yung mataas na level na empleyado. Siguro gagawin ako manager, supervisor, or probably magiging director o magiging CEO. Sino siya yung excited na mapuntahan yung level na yon? Okay. Yung kayang maniwala lang hindi to para sa lahat. Yung kaya lang. Lahat ng naniniwala, promotion is coming soon. New season is coming soon. I want you to come here because I'm gonna pray for you. Tumakbo na kaagad kung ikaw yung naniniwala. Lord, may new season ako. Pa-transition na ako. Hallelujah. Thank you, Jesus. Sige, lumabas po tayo. Woo! Hallelujah. Yung lahat ng gustong maganda sa isip, mag-renew ka ng mind mo. Mag-renew ka ng mind. Isipin mo pag walang saysay, hindi ako pwede mamuhay na may kasalanan. Dapat malinis, pinatawad, may sanctification, may kabanalan. I am getting ready for that. Amen? Thank you, Jesus. Sige po, abanti tayo ng konti. Alam nyo, nakakakita ako ng mga tao sa harapan ko, yung mga excited sa future. Na parang may paparating na malaki sa inyo. Listen, hindi lamang po ang new season sa Doulos for Christ. Magkakaroon ng new season sa job mo, sa business mo. Maniwala kayo. Renew your mind and it will happen. Amen? Meron dito magda-download. Yung iba sa inyo, baka mag-aaral muli ng masteral degree. Downloading Di ba? Siguro iba sa inyo magre-retrain. Just do it. Amen? Because you are about to enter into a new dimension. Hindi ko kasi ubray dati nating isip para sa next level. No? I've been telling many pastors, sabi ko sa kanila, if you want your church to grow for 1,000, maging 1,000 members nyo, alam nyo ba kung anong klaseng adjustment inagawa ko para mapuno to? Hindi nyo lang alam.
I'm struggling, honestly. I'm struggling. Lord, bigyan mo ako ng wisdom. So, can you pray for me? Bigyan ako, Lord, ng wisdom. Ha? Kasi pag ako nagkaroon ng wisdom, madadamay kayo lahat eh. Ha? Pag umangat ang Doulos for Christ, angat ang negosyo mo. Pag umangat ang Doulos for Christ, angat yung hanap buhay mo. Angat yung pamilya mo. Ikaw aangat din. Kaya dito, wholesale eh. Pag pinagpala ni Lord ang Doulos for Christ, lahat kayo pagpapalain. Kaya nga tinuturo ko to sa inyo. Hoy, sumabay kayo. Ha? Huwag mong itali sarili mo. Huwag mo ibang doon sa butas na puro ko na lang luma. Learn to renew your mind. Amen? Every morning, I encourage you, read books, watch YouTube channel, yung mga pampatalino, pampaayos ng buhay. Ha? Magbasa ka ng book, matingin. I tell you, sa susunod, itong March na to, yung training, huwag kang mawawala. It will really help you. Maraming bubuka, because I know the Holy Spirit is helping us. Are you listening? Please, for your own sake. Kasi, lalo na kung kayo, mga dalaga, mag-aasawa na kayo, di ba? Ang dami ditong bata, mag-aasawa na kayo. Ihanda mo naman yung magandang buhay ng pamilya. Alam nyo, anak ako ng mahirap, nanay ko mahirap, tatay ko mahirap eh. Pero one day, nag-decide ako, Lord, hindi ko sila masisi na gano'n ang life nila kasi wala silang pastor nung araw. Hindi sila Christian eh. Pero ako, Christian na ako, iba na isip ko. Alam nyo, puhunan ko, isa lang, banal na dugo ni Jesus. Sino ito nilala? Puhunan yan. Because that blood do everything in my life. Gagamitin ko na lang. And because yung isang pinakamabigat sa nakita ko sa banal na dugo ni Kristo, tinanggal na yung sumpa sa akin eh. Blessing na ang kinabit sa akin. Lagi kong iniisip, Lord, wala na ako sumpa, hindi na mangyayari sa akin yan. Yung mga anak ko, hindi na isusumpa yan. Lord, blessed na yan, Lord. Amen? Yung trabaho ko, blessed na ni Lord yan, wala sumpa yan. Yung bubuksan kong business, hindi susumpay niya, ibe-blessed ni Lord yan. Amen? Listen, blessing is about to come near to you. Get ready. Ulitin ko, ano ang pundasyon ni Bishop Uriel? Bakit gumanda ang buhay ko? Bakit gumanda ang ministry ko? Sanctification. Kabanalan. Yun ang unang pundasyon. Alam niyo kung bakit? Pag nawala yung kabanalan sa buhay ko, magigiba lahat. Magigiba lahat. Some of you come here, gibang-giba ka na. Kasi hindi mo inuna yung pundasyon eh. But today, we come to the altar to tell God, Lord, I want the pundasyon. I want the pundasyon. The holiness. So that I could carry the mark of distinction that I am a child of God. I am separated from the kingdom of darkness. I now live in the light. I no longer attract curses in my life. I only attract blessing in my life. Why? I carry the mark of distinctions. And now I am a Christian. I will change the world. Amen? Lord, help me to change the world one person at a time. Gagamitin ako ng Panginoon. Amen? Ano sabi ng Bible? Ang Holy Spirit ang magbibigay sa iyo ng knowledge of His will. Siya magbibigay ng knowledge, ng wisdom, and understanding. I want you to receive it right now. Amen? And alam niyo, saan niyo nakukuha yan? When you are in the middle of worship. I want you to surrender your life to God as we worship the Lord. Amen? Ready ba kayo mag-surrender ng life niyo? With sincerity as we worship Him.